Mag-react lang ako dito sa sinabi ni Christian Albert Gaza or Sian Gaza, no? Okay, sabi niya rito guys, no? 150 sa Jollibee, 250 sa Starbucks, plus 200 sa Grab. Okay, ganun kabilis ang 600. Hindi ka magastos. Tinatry mo na mabuhay na normal, but with your salary in PH, you are forced to live in poverty. Walang mali sa'yo, maliit lang yung sahod mo. So yun nga, napaka 100% na tama nitong sinabi ni Christian Albert Gaza, no? Or Sian Gaza. Sian Gaza na nga lang. So, kung iisipin nyo guys, ang minimum sahod sa Metro Manila, no? Okay, i-ano lang natin sa Metro Manila, 600 plus lang. Okay? So, much more sa mas malalayong lugar, probinsya, sa mga iba't ibang regions, ano? Hindi sakop ng NCR. Okay? Mas mababa pa doon. Kaya, hindi natin masasabi na mahirap na tayo pag nasa Metro Manila. May mas mahirap pa. Okay? So, napakababa kasi ang pasahod sa Pilipinas. Okay? Pero, kung iisipin nyo, yung ganyang gastos, Jollibee, Starbucks, 200, hindi po yan normal living sa Pilipinas. Okay? Sino ba namang sasahod ng minimum 600 pesos at ganun pa ang gagawin mo? Okay, karamihan na nagtatrabaho sa minimum wage sa Pilipinas ay breadwinners. Okay? So, hindi lang para sa'yo. Okay, meron ka pang pinaaral, tumutulong ka pa sa magulang, sa kapatid, kung sa kanino pa. Okay? May binabayaran ka pang utang. Okay? Plus pa niyan, guys, hindi mo unahin yan. Okay? Hindi mo unahin yan. Kung ako sahod ako ng minimum wage, hindi ko unahin yung Jollibee. Okay? Hindi ko unahin yung Starbucks, at lalong hindi ako mag-grab. Okay, marami sa atin na akala nila normal yung lifestyle. Lifestyle po yun ng above minimum. Okay, ang minimum na 600 pesos ang sahod ng isang Pinoy ay hindi po gagawin yan unless sasahod ka ng 1K a day. Okay, 1K a day, 1.5, yan ang pataas. Yan, pwede mong gawin yan everyday. May matitira pa sa'yo. Pero yung 600 guys, I doubt na may gagawa niyan unless talagang single. Okay? Single, yung magulang, mga kapatid ay may sariling buhay. Kumbaga, sarili mo lang, iniintindi mo. Yan. Okay yan. Diyan. Walang problema dyan. Kaya hindi kita ibabash doon kung yun ang lifestyle mo. Pero kung normally talaga, mga nagtatrabaho na individuals sa Metro Manila, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, kung makakuha ka na 600 or below, okay, 600 or below, hindi mo po yan gagawin. Okay? Kahit per sahod, sabihin natin yung sahuran mo ay kinsenas katapusan, hindi mo po yan gagawin. Kasi unahin mo po yung necessities. Kasi yung Jollibee, Starbucks, hindi po yan necessity. Okay, luho na lang po yan. Okay? Yung Grab, luho na lang po yan kasi meron tayong mga public utility vehicles, may tricycle, sidecars, may e-bike, yan, may e-bus, may bus. Okay? Marami pong, yun, may jeep. Okay? May jeep. Hindi mo po yun uunahin. Okay? Less nga talaga, above minimum ka. Above minimum. Okay, ano na nga ba yung mga iba pang dahilan? Sumunod na dahilan. Inflation. Hindi sapat ang 600 pesos mo a day dahil sa inflation. Okay? Unang-una ang taas na ng bilihin. Yan, taas ng bilihin, ng bigas, ng karne, ng baboy, manok, isda, maski gulay guys. Ang taas na. Diba? Kahit mga rekado, toyo, suka, nagsisitaas na ng piso, dos. Okay? Much more pa kung bibili ka sa mga mall. Okay? Mga grocery sa mall. Yan. Mas mahal pa doon kasi may tax pa yun. Okay? So another thing, nga, una ko sinabi, di ba? Hindi sapat ang 600 kasi breadwinner ka, okay? Ikaw yung inaasahan ng pamilya. Pangalawa, inflation. Pangatlo,
yung mga nagmiminom na ito, mayroon pang mga bisyo. Okay, may mga bisyo pa yan. May mga, iba nag-yosi, nagiinom. Okay, may mga nagsusugal. Yan. Hindi natin maano yan, hindi natin makokontrol yan. Okay, kasi bisyo yan. Okay, nasa sayo na yan kung gagawin mo yan. Okay, kaya ang Pilipino nahihirapan mag-ipon, makapag pundar ng gamit, okay, dahil sa mga ganong senaryo. Okay, example, pa breadwinner ka, hindi ka makapag-ipon para sa sarili mo kasi meron kang pinapaaral, may tinutulungan kang kapatid, may ginagastosan kang ganito, may binabayaran kang utang ng pamilya. Okay, pangalawa yung inflation nga, hindi ka makabili ng Jollibee, hindi ka makabili ng Starbucks, okay, dahil bibili ka ng bigas, bibili ka ng ang ulam nyo, ang gastos mo sa araw-araw, hindi mo yun magagawa kasi nga dahil doon. Okay, bakit hindi sapat ang 600 pesos? Okay, agree naman ako dyan. Okay, yung sinasabi niya lang na with your salary in PH, you are forced to live in poverty. So, hindi ka mahirap, guys. Kung sasahod ka ng 500, 600, hindi po yung mahirap. Ang mahirap po yung walang work. Okay, walang work, umaasa lang sa kung sino, nangihingi, yan po ang masasabi nating poverty. Okay? Pero yung kumikita ka naman, nasusustain mo yung pamilya mo, hindi po yun mahirap, guys. O huwag niyo pong isipin na mahirap kayo. Kasi dahil hindi nyo nabibili to, hindi nabibili yan. Basta nasusustain nyo, nakakakain na kayo 3 times a day, nakapagbayad ng renta, nakakabili ng pagkain, nakakapagbayad ng bills, yan. Kahit pa paano, nakakapag-load, diba? Nakakapag-internet, yan. May mga leisures pa naman kayo kahit hindi kayo magpunta ng mall, okay, hindi kayo mag-grab, pwede naman kayo mag-travel. Gamit mga public utility vehicles. Okay? So, pero agree naman ako sa kanya na napakaliit talaga ng 600. Okay? So, hindi talaga siya sapat. Okay, kahit sa normal family, sabi natin family of 3, nanay, tatay, anak. Okay? Hindi po yan sapat. Pinagkakasya. Yan po ang nangyayari talaga. Kasi tumataas ang bilihin, tumataas ang tubig, kuryente, renta. Okay? Lahat po tumataas. Kaya po, tapos yung sahod natin, every 5 years, 10 years, bago tumaas. Tapos, barya lang ang dinadagdag. So, yun lang guys. Sana na-inspire po kayo or may natutunan kayo na sana pag kumikita kayo ng ganyan, huwag niyo pong isipin na mahirap kayo. Okay? Make sure lang na unahin yung necessities. Okay? Huwag niyo pong unahin ang luho. Okay? Balang araw, aangat din tayong lahat. Okay? Wala tayong makikita ng mahirap. Kapag lahat tayo ang mindset is i-sustain ang buhay, huwag magbibisyo, okay? Unahin natin ang mga kailangan natin gawin kaysa yung mga hindi natin kailangan. Okay? Needs muna bago yung wants. Okay? Kung hindi pa kayo naka-follow or subscribe sa akin, please paki-visit po ang Kuya Sir Pam dito sa Facebook at sa YT. Maraming salamat. God bless.